We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nahuli ka mang umano'y pagtangay ng isang babae sa flat screen TV mula sa inupahang bahay sa Santo Tomas City, Batangas. Ang sospek patuloy pang pinaghahanap ng pulisya. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Pinaghahanap ngayon ng Santo Tomas City Police ang 34 anyos na babaeng ito na kinilalang si Jam Camille Omerez, residente ng Barangay Kapalong, Real, Quezon, matapos umanong nakawin ang isang flat screen TV sa inupahang bahay sa Barangay San Pedro, Santo Tomas City, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, alas 12 noong December 29, 2023, nang rentahan ng suspect ang transient house na pagmamayari ng biktimang hindi na pinangalanan ng pulisya. Mag-aalas 2 ng madaling araw nitong January 3 nang puntahan ng may-ari ang paupahang bahay at dito na niya nadiskubre na nawala na ang kanyang flat screen TV. Dito na rin niya tiningnan ang CCTV sa loob ng bahay at nakitang dala ng suspect ang naturang gamit. Based sa aming verification po, initial validation dun sa personality na involved, ay napag-alaman po namin na nagkaroon na po pala siya ng same modus at nagkakaso po sa Quezon. So, nung chinek po namin sa ating database, meron existing warrant pa rin siya or theft din po. Ganitong modus din po na ninanakawan po yung mga bahay na inuupahan niya. Kita rin sa CCTV footage ang suspect na nakasuot ng kulay pink na t-shirt habang isinasakay sa umano'y inupahang tricycle ang isang bag na nooy naglalaman ng ninakaw na flat screen TV. Matapos nito muli pang pumasok sa loob ng bahay ang suspect bago umalis, sakay ng naturang sasakyan. Nahaharap siya ngayon sa reklamong theft habang patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan nito. Abiso naman ang otoridad sa mga residente. Sana po ay maging mapanuri po dun sa ating mga kinukuha kong mga kliyente o customer sa mga ganitong paupahan kasi hindi natin alam na yung pala may hidden agenda. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling namataan ang mahinang pag-usok sa bunganga ng Bulkang Taal. Naitala rin ng PHIVOLCS ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng bulkan ngayong taon na umaabot sa mahigit 12,600 tons. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ilang beses na nagpakawala ng mahihina hanggang katamtamang kapal ng usok mula sa bunganga nito ang Bulkang Taal kaninang umaga. Kita ang pag-angat nito sa himpapawid pero mabilis din namang nawawala. Pinatutunayan ang pagiging aktibo nito sa pagpapamalas ng iba't ibang volcanic activity. Walang naitalang volcanic earthquake ang state volcanologist na PHIVOLCS sa 24-hour surveillance nito. Pero ang pinakawalang sulfur dioxide o asupre umabot sa mahigit 12,600 na tonelada. Naging open vent na yung Taal Volcano. I mean, open vent naman talaga siya. Pero ibig sabihin, unlike kasi nung before the eruption, walang sulfur dioxide. So ngayon, dumami yung sulfur dioxide. Kaya asahan daw na magiging mataas ang volume ng sulfur dioxide emission. Pero paglilinaw ng ahensya, may tsansa pa ring humupa ang level ng mapakakawalang asupre. Noong 2000 may eruption sa Japan. And before that, halos minimal lang din yung sulfur dioxide. So right after it erupted, umabot pa nga ng instances pa nga 200,000 tons a day yung sulfur dioxide emission niya.
And it lasted for 5 years. Kahandaan pa rin sa lahat ng pagkakataon ang inaabiso ng kinaukulan sa publiko. Hindi pa rin pinahihintulutan ang paglapit sa Taal na nananatili sa Alert Level 1. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. 70% nang tapos ang konstruksyon ng 150 metrong river wall sa Barangay Talahib, Pandayan sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante. Hulyo nitong nakaraang taon nang simulan ang konstruksyon ng nasa 150 metrong river wall sa bahagi ng Sitio Ligaa, Barangay Talahib, Pandayan sa Batangas City. Puspusan ang naging pagsasaayos at konstruksyon ng river wall dahil sa pangambang pagbaha sa lugar. Naabot tao kapag umapaw ang Arroyo River tuwing nakararanas ng malalakas na ulan. Danas na daw ng residenteng si Mary Ann ang hirap ng sitwasyon sa lugar tuwing nakararanas ng malakas na ulan. Sobrang hirap po. Wala po kaming way na pupunta dun sa baba para mahabili ng aming mga pagkain. Tapos wala ring hanap buhay. Especially po ang aming tubig nawawala. Ayon sa pamunuan ng barangay, hindi man naabot ang target date na matapos ang river wall noong huling linggo ng Agosto. Nakahanda naman daw sila sakaling dumating ang malalakas na pag-ulan. Napakahaba naman po ng ginawang construction at talaga pong ang design nito ay katulad na rin ng mga permanente na talagang dike, katulad na ginagawa doon sa may Kalumpang River. Kaya ito po ay ika nga pang matagalan na talaga ang naging design ng DPWH. Ikinatuwa naman ng ilang residente gaya ni si Gundina at Feli ang nakikita nilang pagbabago sa lugar. Ito na raw ang solusyon sa matagal nilang problema sa baha. Iba-iba na pagkakahit na bumaha hindi na totoo problema. Makakapaglampasan ng papunta dito sa bayan. Ayos nang nalalagyan po ng gayang harang sa baha na huwag makatampalasan. Nagpapasalamat po at ito pong mga kompo namin dito, ginagawan po ng Pangulo ng paraan para po walang mapinsala po ditong mga tao. Ayon sa pamunuan ng barangay, oras na matapos ang pagawain ay wala na raw dapat pang ipangamba ang nasa 400 residente sa lugar. Nakaplano na rin daw ang pagpapagawa ng DPWH sa tulay na nagkokonekta sa Sitio Ligaa at Sitio Pook para hindi na rin mahirapan ang mga residenteng tumawid sakaling umapaw ang ilog. Kausap ko po kaninang umaga lang ang DPWH at naka-schedule po ang aming pre-con sa 11 of this month. Napakarami po ang matutulungan nun sapagkat pag bumabaha po dito, wala talagang pwedeng makatawid dyan at ilang araw po bago bumaba ang tubig baha. Kaya napakadami po ng barangay na pwede pang makinabang. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, asahan ang pagbigat sa daloy ng trapiko sa Batangas City sa linggo, January 7, simula alas 2:30 ng hapon. Magkakaroon din ng temporary road closures at rerouting schemes. Hindi mo napapayagan dumaan ang mga pampasaherong jeep sa P. Burgos Street, Palyocan West Dock, DJPMM Access Road hanggang Santa Clara. Ito ay para bigyang daan ang Santo Niño Fluvial Procession. Magsisimula ang prosesyon sa Minor Basilica of the Immaculate Conception na iikot sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Tumaas sa nakalipas na 2 taon ang tourist arrival sa Batangas ayon sa Tourism Office. Positibo ring mahihigitan ng Batangas Tourism Office ang bilang ng mga bisita sa lalawigan nitong 2023. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi nawawala ng mga bisita ang view deck sa Barangay Don Juan sa Cuenca, Batangas. Ang pambato kasing tanawin ng Taal Lake rito, talagang picture perfect. Hindi raw nakakasawang tingnan kahit pa nga ilang beses na itong napupuntahan ng magpinsang Mark Joseph at Jeremy. Kahit po pagod kami pag once na natanaw na po namin yung view, para pong nababawi yung aming pagod. Yung pong view, ang ganda po, nakaka-relax po siya. Ang overlooking view ng mga bundok, isa sa dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga turista. Ang pamilya Chavez mula Pasay, sa wakas na-enjoy up close and personal ang tanawin na dating sa social media lang nakikita. Pagdating pa lang namin dito kaganina, parang hala, ang ganda. Hala, puro ganun lang kami. Ganda. Ayun, sana ma-preserve lang nila and hindi nga masyado ng mga tourists. Nitong 2023, mahigit 11.8 million ang naitalang tourist arrival sa Batangas. 23.22% ang itinaas noong 2022. Ayon sa Batangas Tourism and Cultural Affairs Office, nakatulong ang pagluwag ng travel restrictions sa bansa para dayuhin ang iba't ibang pasyalan sa lalawigan. Nagkaroon ng mas maraming events po dito sa province, whether private or public yung nag-organize. So yan yung mga fiestas, mga festivals, at saka mga cultural
events. Pumangatlo pa nga raw ang Batangas sa may pinakamalaking bilang ng overnight stay sa buong bansa taong 2022. Nakatulong din daw na panghatak sa turista ang culinary o mga lutong Batanggenyo. Positibong mahihigitan pa ang bilang ng turistang bumisita nito lang 2023. Marami kasi tayong yung mga cultural treasures din na since pinagmamalaki natin, gusto nila ma-experience din. Samantala sa report ng Tourism Department, pumalo sa higit 5.4 milyon na ang mga turistang pumasyal sa Pilipinas nitong 2023, mas mataas sa 4.8 milyon na target ng kagawaran. Sa pagpasok ng bagong taon, inaasahan ang patuloy na pagsigla ng tourism industry sa bansa. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 6 na katao matapos sumalpok ang sinasakyang van sa isang puno sa Naik, Cavite. 9 naman na iba pa ang sugatan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Biyaheng Cubao sana para maghatid ng mga pasahero ang puting van na ito nang bumangga sa isang puno sa barangay Sabang, Naik, Cavite, madaling araw nitong Miyerkules. 6 sa 15 sakay ang nasawi kabilang ang driver. 8 ang sugatan at 1 ang napaulat na kritikal. Ayon sa Naik Municipal Police Station, galing reunion sa Bicol ang magkakaanak. Ang usapan ay sa Cubao sila dapat ihahatid dahil halos karamihan dito puro mga taga-Antipol. Kaya lang yung isa na sakay ay taga-Naik, nakiusap yung taga-Naik na i-drop by muna siya dun sa Naik. Lumalabas sa investigasyon, nakatulog umano ang driver ng nirentahang van. Hindi raw sukat akalain ng mga sakay nito na sa isang iglap, disgrasya ang sasapitin nila. Mabilis yung pagpapatakbo tapos biglang nakatulog saka po sumalpok sa puno. Tuyo raw ang kalsada ng mga oras na yon. Wala ring nadamay sa malagim na insidente. Somehow may fault po yung driver. Wala na pong criminal case dito against sa driver dahil sir, patay na nga rin po. Sinisika pang mahinga ng reaksyon ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga sugatang biktima at pamilya ng mga nasawi. Payo ng mga otoridad sa mga motorista, magpahinga saglit kung nakakaramdam ng antok sa pagmamaneho. Mainam kung may kasama ring marunong mag-drive para may karelyebo lalo na sa mahahabang biyahe. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling ipinatupad ang mandatory wearing of face mask sa loob ng mga gusali at mga lugar na walang physical distancing sa probinsya ng Quezon. Base sa inilabas na executive order ng probinsya, hakbang nila ito para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit, lalo na ng COVID-19 at mga flu-like illness sa probinsya. Samantala, ayon naman sa DOH, mababa ang transmission ng COVID-19 nitong nagdaang holiday season at hindi rin daw malala ang mga naitatalang kaso. Base sa datos ng DOH, umaabot sa mahigit 3,100 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa noong huling linggo ng 2023. Hinihimok ng Anti-Red Tape Authority ang publiko na agad isumbong sa kanila ang mga masusungit na empleyado ng gobyerno. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa dalas daw ng nagiging transaksyon ni Christian sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, may mga pagkakataon na nasusungitan daw siya ng ilang empleyado nito. Gaya raw ng pagtitiis niya noon sa haba ng pila, iniintindi na lang daw niya ang mga pinagdaraanan din ng mga empleyado. Lahat naman tayo naka-experience ng transaction sa government wherein siyempre mahabang pila, sobrang daming tao, mainit. So mapapansin natin minsan yung mga nag-asikaso sa atin, mga medyo masungit na. Siyempre, di naman natin masisi, di ba? Iba na raw ngayon, napapansin ng mas nagiging accommodating na ang ilan. Tingin niya, dahil na rin ito sa sumbong na nakukuha ng ilang ahensya. Malaking bagay raw ang mga suggestion box sa mga opisina. Sa Business One-Stop Shop nga sa Batangas City, meron ito kada sulok. Daan para iparating sa tanggapan kung may reklamo o rekomendasyon ang mga kliyente. Importante din yun kasi para magawa nila yung suggest ng mga tao na halimbawa kailangan nilang mag-consila yung baguhin nila yung kanilang sistema. Batid ng Anti-Red Tape Authority na may ilang staff sa tanggapan o ahensya ng gobyerno sa bansa na hindi accommodating.
Ito raw ang bagay na gustong ituwid ng ARTA, masigasig sa panghihikayat na ipagbigay alam sa kanila kung hindi kaaya-aya ang pakikitungo ng tauhan na kasama sa programang Ease of Doing Business. May umiikot daw na tauhan sa pagsasagawa ng report card survey. Doon po, i-report nila saan yung mga government agencies ang naging compliant doon sa mga requirements ng Ease of Doing Business. Hindi lang daw ito paninita kundi bibigyan din ng ARTA ng rekomendasyon ang mga opisina para mapagbuti ang pagbibigay serbisyo. This will put all government agencies to be on their toes, knowing that they are being rated by the way they render service to the public. Ibinabala na kamakailan lamang ng ARTA na maaring maging ground for dismissal o suspension sa trabaho kung mapapatunayang may isang tauhan ang palaging nakasimangot habang nasa trabaho. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pumapalo pa rin sa mahigit 50 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa Batangas City Old Market. Ang presyo nito sa merkado posible ring tumaas sa susunod na buwan ayon sa Sinag. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, matumal na bentahan at mataas na presyo ng nabibiling bigas ang daing ng ilang mga tindera at mamimili sa Batangas City Old Market. Trabahador sa isang barko ang 27 anyos na si RG. Bumaba siya sa cargo vessel ngayong araw para bumili ng bigas at ilan pa nilang supply sa barko. Nagulat daw siya dahil sa mataas na presyo ng bigas. Nakabudget lang daw kasi ang per meal nilang 15 crew sa barko kaya pinag-iisipan niyang mabuti ang bibilhin. Siyempre gulat kasi parang mahal, masyadong mahal. Tapos yung sahod namin kakaunti lang. Kasya siguro. Pipilitin na lang para magkasya. Sa ngayon kasi naglalaro sa 54 pesos hanggang 100 pesos ang kada kilo ng bigas na mabibili sa Batangas City Old Market. Bagay na idinadaing na rin ng ilang mga tindero ng bigas gaya ni Dennis. Sa patuloy na pagtaas daw kasi ng presyo ng panindang bigas, patuloy din ang pagtumal ng kanilang benta. Ayon sa ilang rice retailers, hindi pa panahon ng anihan ngayon kaya mga imported na bigas pa rin ang kanilang ibinibenta. 1,350 pesos ang kuha niya sa kada isang sako ng commercial rice. Hindi pa ngayon tag-ani, so puro imported yung mga bigas na nabibili. Malaki ang puhunan, di medyo konti lang ang mapaprofit dahil nga siyempre konti lang patubo. Pag tinaasan mo pa, lalong tataas ang presyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, ang pagtaas sa presyo ng bigas ay epekto pa rin ng mataas na farm gate price at ang mataas na delivery rate sa iba't ibang lugar. Yung farm gate nasa 27 na, from 25 to 26 naging 27 na. So yung fresh harvest yun, yung dry nasa 29. So yung deliver sa rice miller nasa 31. So yung paggiling nun nasa almost 50 pesos lang deliver nila sa Metro Manila. Para naman sa tindero ng bigas na si Noel, mas gusto pa raw niya na may price cap sa bigas para pare-parehas lamang ang presyo ng mga paninda at bentahan sa mga mamimili. Sa ganitong paraan daw kasi maiiwasan ang lamangan sa bentahan ng bigas sa pamilihan. Para maging uniform yung presyohan namin, ay gaya dito. Doon sa unahan, ibang presyo, ibang presyo, sa gitna, ibang presyo. Ay di ang customer nalilito. Pagka ikaw ang napagtanungan na una, ay malamang hindi ka na mabilhan kasi mataas yung iyo, lilipat sa kabila. Ay kung kasintaas din ng yung binigay ko, ay siyempre hindi babalik dito, doon na siya kukuha. Gaya ng ilang mga mamimili, umaasa rin daw si Noel na magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Pero ang sabi ng Sinag, wala sa up to February, baka magtataas pa ng konti. Kasi yung imported rice sa Vietnam at Thailand mataas. Ang next na ani natin is March. Wala pa tayong ani. Pinakamahalagang ani siguro March 15. Sabi ng Sinag, posible raw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa buwan ng Marso kung kailan buwan ng anihan sa mga probinsya ng Nueva Ecija at Mindoro. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Ramdam pa rin ang balikan ng mga biyahero sa probinsya ngayong araw, January 5. Muli ring naranasan ang bahagyang paghaba ng pila sa ticketing area sa Batangas Port. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Wala na ang mahaba at matagal na hintayan sa waiting area sa Batangas Pier tanghali kanina. Para sa unang weekend ng 2024, nagkakapilang muli sa mga ticket booth. Sa departure area, mas maraming bakanteng upuan. Nag-stand kami dito po sa Batangas para maluwag ang biyahe. Mabilis kumuha ang ticket, hindi hassle. Mas maginhawang sitwasyon para sa mga bakasyonista ang nararanasan sa gaya ng German national na si Michael. First time niyang bibisita sa White Beach ng Puerto Galera. So I have high expectations. I hope the water's going to be great and warm, and I hope the weather's going to be good because it's supposed to rain a little bit. Sa Calapan Port naman sa Oriental Mindoro, bumaba na rin ang bilang ng mga biyahero kaninang tanghali. Umabot na lang yan sa 5,600 outgoing passengers. May ilang bus na naghihintay lang ding mapuno pa ng pasahero pa Metro Manila. Kahapon, umabot sa 6,500 ang bilang ng mga pasaherong naserbisyuhan nila. Nung nakaraan kasi nagsabay-sabay yung mga barko kaya bilis ang alis dito. Ngayon, medyo hindi sila nagpanabay. Umaabot lang ng 20 hanggang 30 minuto ang itinatagal ng paghihintay para mapuno ang isang bus unit. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaki matapos malunod habang naliligo sa dagat na sakop ng General Nakar, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Ang masayang outing ng isang pamilya mula Antipolo City napawi ng pagdadalamhati. Patay ang kaanak nilang 34 anyos sa si Alfredo nang lamunin ng alon habang naliligo sa dagat sa isang resort sa Barangay Katablingan, General Nakar, Quezon. Ayon sa pulisya, tumuloy pa rin sa paglangoy ang biktima kahit pa pinipigilan na siya ng mga kaanak nito dahil sa lakas ng alon. Strong swimmer daw pala ito, swimmer. So, inaawat na siya ng may-ari ng resort, ng mga kapatid, at yung lifeguard ng beach resort. Ang problema, hindi pa rin nagpaawat. 100 metro umano ang layo ng lugar kung saan natagpuan ang katawan ng lalaki. Sinubukang i-revive at dinala pa raw sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Isip niya, hindi siya kayang palunin ni alon. Pumunta doon sa malalim daw na portion, and then nung umalon, tapos may parang sumunod uli, hindi na nila nakita yung ulo. Sinusubukan pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa kaanak ng nasawi para sa kanilang panig. Pero pulisya mismo ang nagsabi, tanggap na rin daw nilang walang foul play sa pangyayari. Kami na naman yung family kasi sila mismo nakakakita. At sila rin mismo ang umawat sa kanya na umahon. Nadala na sa Antipolo ang katawan ng nasawi. Payo ng mga otoridad na sumunod sa ipinatutupad na patakaran ng mga pinupuntahang resort at huwag ipagsapalaran ng kaligtasan para makaiwas na rin sa disgrasya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, maliban lang sa ilang lugar. Dahil pa rin yan sa amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa pero mga kalat-kalat lang. Pinakawala ng nasa mahigit 160 olive ridley sea turtle hatchlings sa dagat sa San Juan, Batangas. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Balik sa natural nitong tahanan sa dagat ang mahigit sa 160 baby ridley sea turtle sa Barangay Puting Buhangin, San Juan, Batangas. Mismong 512 Coast Guard Auxiliary Squadron ang nanguna sa pagpapakawala sa mga bagong pisang pawikan. Daan ang pagbabalik nila sa katubigan sa patuloy na pagbabalanse ng marine ecosystem. Itinuturing na keystone species ang olive ridley turtle ng DENR Calabarzon dahil sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa pagpapayaman ng marine life. Nabibilang na rin sa listahan ng endangered o nanganganib ng maubos na uri ng pawikan ang olive ridley turtle base sa DENR Administrative Order o DAO number 2019-09. Kaisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa kampanya ng environmental conservation at preservation, partikular ang pagpaparami pa ng mga underwater creatures.
Protektado ng umiiral na batas sa ilalim ng RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang pagpaparami ng lahi ng mga pawikan. Bawal ang pangongolekta at pagmamayari ng mga buhay ilang, kabilang ang olive ridley turtle. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mapapanood na ang revenge series na Makiling ng GMA Public Affairs sa Lunes, January 8, 4 p.m. Samantala, muling magtatambal si Bong Revilla Jr. at Beauty Gonzales sa second season ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Narito ang report ni Hazel Alviar. Bagong taon, bagong pasabog sa hapon dahil mapapanood na sa GMA Afternoon Prime ang revenge series na Makiling mula Lunes hanggang Biyernes simula sa January 8, 4 p.m. Kwento ito ni Amira, ang papel na ginagampanan ni El Villanueva na magiging sentro ng pang-aapi, subalit babangon upang tapatan ito ng sukdulang paghihiganti. Ginagampanan naman ni Derek Monasterio ang papel ni Alex, ang nobyo ni Amira, na gagawin ang lahat para protektahan ang mahal niya sa buhay. Tampok rin dito ang powerhouse cast na kinabibilangan ni Thea Tolentino, Christopher Martin, Myrtle Sarosa, Royce Cabrera, TJ Marquez at Claire Castro. Muli namang magtatambal si Bong Revilla Jr. at Beauty Gonzales sa second season ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Gagampanan pa rin nila ang mga papel ng mag-asawang sina Tolome at Gloria. Level up ang action, level up ang katatawanan at level up din ang kapilyuhan. Abangan ang lahat ng yan ngayong 2024. Samantala ngayong Biyernes, susubukang sagipin ni Paeng ang kanyang fiancé na si Joanne at ang tinalikurang kaibigan ang kanyang magiging kasangga. Mailigtas kaya nila ang buhay ng dalaga. Ang lahat ng yan huwag palampasin sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.